Amen. Last Sunday, gituki no, ni Brother Alex ang Gnosticism. And what is so shocking, the Gnosticism false teaching is the foundation of many cult group today. Dito nagsugod ang ilahang theology. Nagsugod sa palalom, pinasahi nga pagtuo nga sila ray nakabalo o sila ray nakasabot. No? And then, daghag mga ni-adapt, daghag mga ni-apply, tapos na ay mga revision, hantod sa gi-apply po, gigamit si Jesus, tapos gibutang si Jesus, add-on sa grupo, para daghan pa yung mailad, pero natukod yun igsuon, o ang uban sila, grabe, worldwide. Millions of people were deceived. Pero ang sinugdanan sa pagtuo, Gnosticism, pagpalalom, pinasahi nga pagpalalom, nga layo o wala na nahisubay sa Biblia. No, nindo to ma-review to ninyo, tanawa sa to ang YouTube channel. No, so I encourage everyone, pag naaga ni tayo itudlo, labi nag-knowledge kaayo, ayo iingon si mong kaugalingon, kapuyan, mukha na pa sa'yo, knowledge kayo, pastor. No, ningon biya Sir ni Baron na without knowledge there is no power. Namatay ba to kay ang iyang kapig, itihan. Wala siya kabantay. Wala siya knowledge that time, di wagi power, patay Sir ni Baron, kay nangapi, kailan kag nangapi, ilalom sa iyahang gitukod nga personalized nga zoo. Di na itihan man iyang kapi, patay Nagingon po sa Biblia, no, my people perish for lack of knowledge. Munang pag naagay wali, labinag ka ng kailangan, i-memorize, mahitungod sa Biblia o sa tong pagtuig soon, ayaw yung pagtulog-tulog ha? Amen? Ano, matulog bang ka nga 5 minutes pa man? Bago oras tayo nagsugod, matulog na mo? Grabe. No? Pero tanawag sa lida, tag 2 hours, endgame nga, Marvel, 3 hours, di yun matulog ba? Di pa, mag-CR. Lock in. Ay, tulog-tulog yung pulos, Ginoo, ha? Amen. So, padayon na ito, igsoon. I entitle it, Secret Knowledge versus the True Knowledge. Ato apa dyan ang i-compare. Secret Knowledge versus the True Knowledge. Ato adyo ni bungkagon, buakon dyan nato ni kay parab. Wala dyan mailad, wala dyan mo dare o magpailad no, sa mga mali nga pagtuo, nga magsugod sa kabalo ba ka? Ano ba? Wala ko kabalo. Ano ba? Kabalo ba ka? Ano ba? Nga dili ka maluwas pag wa ka kabalo sa tinuod nga pangalan ni Jesus? Dapat nila yung pangalan si Jesus? Ano man na? Nana si UM sa una. No? So ato aning tanawon igsoon, secret knowledge versus the true knowledge. Now according to the Bible, in 1 Timothy chapter 6 verse 20 to 21, ang sa ingon ni Apostle Paul with regards to having this so-called knowledge, ang ingon ni Apostle Paul kay Timothy, no, the youngest pastor in his time, Timothy, guard what God has entrusted to you. Avoid godless, foolish discussions with those who oppose you with their so-called knowledge. Gibawalan ni Apostle Paul si Timothy nga magsigi og batbat, magsigig pakiglalis sa mga tao nga naay claim nga naa sila gitawag nga called knowledge. Pero wala na hisulat sa Biblia. Kusog makiglalis, kusog makigdebate, pero ang nagapanggawas sa wa yun na hisubay sa Biblia. Og para kay Apostle Paul is just a waste of your divine time. Just a waste of your time. Gitawag ni Apostle Paul, godless, foolish discussions. Godless, foolish discussions. Ang ingon pa yun, verse 21, some people have wandered from the faith by following such foolishness. This is really true. Kato mga tao nga mutubay gani ani mga tawhana, nga mo sultig mga butang, wa diri wa didto. Bisag unsa na lang nga doktrina, bisag unsa na lang nga mga libro ang i-quote. Mo-quote nag Book of Enoch, mo-quote nag mga Gospel of Thomas, atong wanay sulat sa Biblia. No, tapos mutubay ka. For the record, nanay record ang Biblia. Ang mga tao nga nitubay ana nangawala na sa pagtuo. Nangawala na. Nakita na ni. Naisulat na ni sa Biblia. Mao ni kapadulngan sa mga tao nga walay stopper, walay discernment.
Magsigi og entertain og mga pagpanudlo nga wa diri wa didto. Mga pagpamulo nga wa diri wa didto. Pero klaro kaayo nga wala gyud sa Biblia na hisulat. So nangahisalaag, according to Apostle Paul, have wandered from the faith by following such foolishness. It's foolishness. Nga naman, kailan ka gikambyo nimo? Na-persuade ka og mga atik nga storya. Tapos ang imuhang gikambyo, ang revelation sa Ginoo nga gipakamatyan ka ni Kristo. Dili ka ngayon, hugaw kay ka. No? Tanaw kayo nimo sa kugalingon sa una, basura, wala kay purpose. Pariwara ka. Tapos usa ka adlaw ni ana na ay Kristo ni kanaog, gilansang sa krus para nimo, namatay para nimo, gibanhaw para naa kay paglaom, no? Sa kinabuhing walay katapusan. Tapos na kay nahimamat dinha sa P-Park o diha sa Rizal Park o gawa sa Helens. Ato na layapi lang Helens. Tapos nitubay ka. Tapos nituo ka. Tapos imong gikambyo. Ha? Ang gibuhat ni Kristo sa imo, foolishness. It's really foolishness. No? According to the Bible. And Colossians chapter 2 verse 8. Ang sa ingon ni Apostle Paul. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense. I-take note ng high-sounding nonsense. For the Apostle Paul, kuyaw kayo paminawon? Bukot og mga libro nga wa kakaila. Bukot og mga tao nga wa kakaila. Mumention og mga tao nga wa kakaila. Kuyaw kayo, knowledge kay paminawon, bright kay paminawon. Pero according to the Bible, according to Apostle Paul, empty philosophies and high-sounding nonsense. Kuyaw kay paminawon, pero kay mo ang tan-awon so taon ang unod, nonsense. Wala mo unsay Bisaya ng nonsense? Sa Bisaya ng nonsense. Walay bili, walay pulos. No? High-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. No? Asa nagikan ng mga pabilib na storya? Wala. High-sounding nonsense. Pakuyaw ba? Pa-bright-bright ba? Pa-as if nga, daghan jud kay kag alam. Muna imong pamato, muna imong weapon. Muna ilang weapon. Nga pakuyaway og alam. Padaghanay og kanang makot nga mga libro. Kay para kuan jud ka, mailad jud ka. Pero sa ingon ni Apostle Paul, asa nagikan ng mga high-sounding nonsense? From human thinking. Human thinking. Una-una lang, opinion lang sa tao, pero dili nagikan sa pulong sa Ginoo. Tapos, unsa pa yun? Asa pa yun? Spiritually. From the spiritual powers of this world. Unsa ning spiritual powers of this world? This is not heavenly powers. This is demonic powers of this world. Demonic powers. They are not just infiltrating you or tempting you to believe human high-sounding nonsense idea. Dili lang na tawhanon nga murag quote-quote lang og libro. And also, spiritually speaking, they are empowered, influenced by the spiritual powers of the demonic world. Una na ang spiritual reality. No? In James chapter 3, verse 13 to 15, unsay giingon din with regards to the true wisdom that comes from God. Para klarohon jud nato. Unsay ingon in verse 13, if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Mo na nakanindot igsoon, if you are guided with the wisdom, with the knowledge that comes from God, kay ang wisdom o ang knowledge nga imuhang i-possess na moabot sa imong kinabuhi, it is paralleled with honorable life. Humility. No? Na ay honor ang imong pagpuyo. Good works, mag-uban. In verse 14, but if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. Mo ni common sa mga tao nga wa nahisubay sa pulong sa Ginoo. Ang motivation, selfish ambition. Gusto mahimong kuyaw. Gusto mahimong great. Gusto mabaniog. Gusto na yung mga selfish ambition. O dili palabaw sa ubang pundok. No, nata sa Esmar sa una, kinumdo mo, natay silingan dito, nga kulto.
Aware ba mo, ana? Esmar sa una, kung nakaabot sa Esmar, natay silingan nga kulto. Likod jud sa tuang simbahan, kung asa mi nag-rest, likod sa mo ang room, madungog na mo ang walis, pastor. Oh, puson sa ingon sa pastor reto, na-shock me. Kana sila. Maabot ka po ng time na malabuan rin na to na sila. Managhan daw sila. Oh, maabot na daw ang time. Maunang, pag-apil mo og kapa, o katong mga investment. Kay mao dito, pag yabo bitaw sa mga investment, yabo sa dilang simbahan. Kay gihimo ding scam, murag scamming ba ang church para makapangwarta. Pero grabe, jealousy, selfish ambition, muna espiritu sa mga tao nga wa na mao. Wa na hisubay sa Biblia ang ilang doktrina. Og napariwara, igsoon, og layo kayo. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. In verse 15, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. They do not wisdom, kaalam gikan sa Dios. Unsa na siya? Such things are earthly, unspiritual, and demonic. Demonic. So teaching, palalom, secret knowledge, nga moadto sa kinabuhi sa tao, ang result, dili good works, dili honorable life, dili humility, instead, bitterness, jealousy, self-pride, self-righteousness, selfishness, according to the Bible, that is unspiritual, that is earthly, and that is demonic. Amen? Klaro kayo, no? Dili siya demonic nga, basta demonic lang, wa kay makita. No. Ang gidescribe din unsay output sa sikreto nga kaalam sa kinabuhi sa tao nga wala na mao. Kaya ang sikreto nga kaalam, quote and quote, kaalam nga wala nagikan sa pulong sa Ginoo, makapahimo sa tao nga selfish, makapahimo sa tao nga bitter, makapahimo sa tao nga jealous. And that is not godly, that is demonic, according to the Bible. Unang secret knowledge is demonic. Kaya mo na'y effect, impact sa kinabuhi sa tao. No, let's look at Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Nganong demonic? Laruhon pa yun nato igsoon. Asa nag-ugat ng secret knowledge. Unsay root ana. In Genesis chapter 3 verse 4 to 5. No, basahon nato igsoon giunsa pagtintal ni Satanas si Adan ug si Eva. Makuha nimo ang major principle of having secret knowledge, Gnosticism, ug mawala ni subay sa pulong sa Ginoo. In verse 4, unsay ingon ni Satanas, the serpent, no? Kay Eve, you won't die, di ka mamatay. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be open. What is that? Today, awakening. Your eyes will be open. You will be awakened. Common kay ng word nga awakening. Gamit niya na ito na, Awakening United. Pero asa na sikat? Sa New Age movement, Buddhism, awakening. Klaro kayo, ang gingon mo ni promise sa demonyo kay Eve. God knows that your eyes will be open. You will be awakened. No? As soon as you eat it, and you will be like God. Mahimo daw kang Diyos. And that is also the false promise of Gnosticism. Nga once ma-awaken ka, once maabrihan ang imuhang human spirit to the realm, o sa tawag nila, mahimo kang Diyos. Iyaw kayo. You will become one of the gods. You will become one of the gods. No, ka-level na nimo si Jesus Christ. Oh, ang nakagrabe kay mulabaw pa jud ka kay Jesus. Kay most of these cultic people, they don't believe nga God si Jesus. Tao lang yun siya. A way for the awakening. But He's not God. No? Ang gingon niyo, you will be like God knowing both good and evil. No, na i-promise nga na kay wisdom, na kay kaalam, mahimo kang Diyos,
Promise na ancient lies of the devil. Munang ayaw pailad igsuon. No? Ayaw pailad. Kay ang goal ni Satanas, iyang gitintal si Adan ug Eva nga kaon ani para maabrihan ang imuhang mata. Ma-awaken ka. In other words, gitintal niya si Adan ug Eva nga mo-disobey sa pulong sa Ginoo para makabaton og kaalam sa Dios. Baliktad, no? No? Kaya kag tintalon ka mo disobey sa pulong sa Ginoo, kay ang kambyo mahimo kang maalamon, makabalo ka unsay tama ug mali in the first place. Far out self-contradictory. How come disobedience will give you wisdom to know what is right and wrong? Baliko na jud kaayo ba pero nailad gyud si Adan ug Eva. Manang hinuktok gyud imong kinabuhi igsoon ha. Kay naay mga temptasyon sa kinabuhi sa tao nga klaro kaayo igsoon. Klaro jud kaayo, kabalo jud ka. Klaro jud kayo bisag kinsay imong pangutanon. Masigwa kay pangutanon, masimpag lamok lagi pangutanon nimo lagi. Klaro jud kayo. Tapos miingon ka nga sige lang kay everything works for good. Ayaw jud. Kay si Adan ug Eva wa jud kalingkawas. Si David, King David wa jud kalingkawas. No, mga ni dare og disobey sa pulong sa Ginoo. Wa jud kalingkawas igsoon, gidisiplina gyud sila sa Ginoo og nagsuffer gyud sa grabing consequence. No? Mula ang hangyo sa Ginoo sa tuwa, take heed. Don't entertain the lies that comes from the devil, because anything that is not of God is unspiritual, earthly, and demonic. Amen? Secret knowledge scheme is truly of the devil because it will give you confusion and biblical contradictions. Bisa kung saan mo bali-bali, kontra gyud sa Biblia. Bisa kung saan mo bali-bali. No, ma-confuse ka. Oh. Kay kung tama man ko na igsoon, dali ra kayo na tunlon, dali ra kayo sabton. Di ba? Dito ka malibog. Kapansin mo? Wa kay ta nalibog sa unsay tama. Asa ta nangalibog igsoon sa unsay mali. Anong nalibog pag yun ta kay gusto na to ang mali. Anong nalibog jud ko lagi. Libog jud ko pastor. Kung sa jud tama ba? Oh. Ay kabalo naman ta nga mali. Tapos usay pwede man siguro ni itama gamay. Anong malibog ta. No? Pero kung tama is tama, di gyud na libog igsoon, di na maghatag og confusion. Kadua, it offers knowledge outside the Bible, secret knowledge. No, ang iyang i-offer di gyud na mo offer sa Biblia kay masango man. Kay firm man atong pagtuig igsoon that the Bible is the authority. The Bible is the authority. And if they will quote verses from the Bible and that verse is subject for sound interpretation. Nga di gyud na mo kontra igsoon. Unsa may iingon, unsa may i-quote nga Biblia bersikulo, dapat mo coincide na siya sa ubang bersikulo sa ubang libro nga naa sa Biblia. Mao nang daghag mga mini nga mga pagpanudlo nga di na lang yun sila moana og Biblia kay pag once moana sila og Biblia, madakpan man dayon. Kay pagpangutan-on nimo, do you believe that the Bible is the authority and it is the Word of God? Pag moingon sila yes, pildi na sila sa debate. Pildi na sila. Pag moingon sila og no, masakpan sila. Nga di sila motuog Biblia. So impas pod ang debate. Klaro na, ayaw pag-atik-atik, brad. Ayaw mig ilara, di ka motuog Biblia sa paistoryahan nato. Pero kung moingon siya, motuog og Biblia. Moingon siya, yes, I believe that the Bible is the Word of God. Tuom na ka nga ang Biblia, Word of God. Basahan na mo bersikulo nga pantigbas. Tapos mayon siya, di man kumutuan na, ganina, bago ra ka niingon, nga mutuo kang ang Word of God. Ang Biblia, Word of God, authority. Karon basahan kag pulong sa Ginoo nga Jesus is the only way, di ka mutuo, ambot na lang nimo. So mahimo siyang katawanan. Mahimo siyang foolish. So makita ninyo igsoon, mubarog. No? Mubarog ang pulong sa Ginoo.
against all these things. No? And atulo, it amplifies man's essence and reduces Jesus' divinity. Mo ni grabe katingalahan igsoon. Mali nga pagpanudlo, kuyaw kayo mo elevate og tao. Kuyaw kayo, ikaw ang sentro sa universe. Ikaw ang sentro sa kalibutan. No, ikaw ang nadyo tanang potential na i-unlock lang na gikan sa mga anak. Daghan kayo, grabe. Murang kasagaran mga life coaching o kana gani mga motivational speaking, dito gina kung ungodly ha, unchristian, dito gina sa Buddhism mag-quote, dito gina siya sa kaning mga New Age principles. No, the law of attraction, the law of positivism, the law of kanang declaration, no? Kanang sa kita kanang law gani manifestation, law of manifestation. No? O katong law of katong i-declare nimo mahitabo. Law of attraction gyapon. No, diha na magikan ng mga motivational speaking, life coaching nga unchristian. No? Grabe kayo mo amplify og tao. And ang naka-weird, to amplify people, you have to reduce Jesus. You have to reduce Jesus. Ang first reducing, no, pag madamay si Jesus, ang ingon, Jesus is just one of the ways to know more about the unknown God. So murag, as a Christian, nga di ka loyal sa imong Christianity, no, okay, just for the sake of kalang di mo mag-away, maglalisay, okay, Jesus one of the ways. Okay, at least na-appeal si Jesus. Positive gyapon ka. At least na-appeal si Jesus. Pero wala na nasubay sa Biblia. Kaya ngayon man sa Biblia, Jesus is the only way to God. No? So maigo gina siya igsoon. Pag na mga mali nga pagpanudlo. So what is the true knowledge according to the Bible? What is the true knowledge according to the Bible? First, true knowledge comes from God and revealed through Christ alone. Amen. True knowledge comes from God and revealed through Christ alone. In Proverbs chapter 1 verse 7, gingon din, fear of the Lord is the foundation of true knowledge. Ang kahadlok sa Dios mo'y pundasyon sa tinuod nga kaalam igsuon. No, ang Dios nga nasa Biblia, ang kahadlok nimo anang Dios nga nahisulat sa Biblia, mao nay sinugdanan sa kaalam. Pero pag ang kaalam gani nga dili tungod kay naa kay kahadlok sa Dios, no, ang kaalam gani nga nagikan sa tao for aspiring human glory and human wisdom, dili gyud na iya sa Dios igsoon kay magsugod jud na sa imong kahadlok diha sa Dios. No, Deuteronomy 29:29 unsay giingon sa pulong sa Ginoo, the secret things belong to the Lord our God. Mga butang nga tinago, mga butang nga sikreto, ang Dios ang tag-iya. So say pasabutan, pastor, so say tag-iya atong secret knowledge imong ingon ganina. Klaruhon sa natong logic ba? Pasabutan na igsuon nga dili ka mangita og mga pagpalalom og mga kaalam gawas sa Biblia. Amen? Klaro? Klaro igsoon? No? Because according to the Bible, the secret things belong to the Lord our God. No? Naadyo'y mga tinago nga butang. Naadyo'y mga butang nga wala gyud tay alam. Nahantod karon ginapangayo nato sa Ginoo. Kung dili ipadayag sa Ginoo, di gyud nato maangkon. Ang gingon sa pulong, unsay gipadayag mauray ato. Unsay gipadayag mauray ato, pasabot ana, kay unsa ra may gipadayag di ay mauray imo, so ayaw na dungag-dungagi. Kay di na imo. Amen? Secret things belong to the Lord our God. Pasabot ana igsoon, ayaw pangita og mga pagpalalom og kaalam gawas sa unsay nahisulat sa pulong sa Ginoo. Mo nay klaro pasabot ana. Unsay gipadayag sa imo gikan sa pulong sa Ginoo, mao nay para nimo ug mao nay ipasa nimo sa imong mga anak down to your children. Una ka klaro igsoon. Ephesians chapter 3 verse 9 to 11. No, gisumpay ni Apostle Paul ang Old Testament ug New Testament.
Nindot kayo in verse 9, according to Apostle Paul, I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. Even God Himself, intentionally, nasa mga butang nga iyahad yung gitago, gihimo niyang misteryoso, o wala niya gipadayag sa iyahang katawhan. Naadji gitawag nga secret knowledge in the Old Testament. Wala gipadayag igsuon, gituyo na sa Ginoo, nasa katuyuan. Ug mo na gi-explain ni Apostle Paul. And verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Kita nimo? Ang purpose sa Ginoo dili lang para ma-display iyang wisdom sa mga tao. No. Ang giingon diri to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers. Kinsa na? Unseen rulers, unseen powers, spiritual powers and authorities in the unseen world nga mga binuhat sa Dios nga wala nimo nakita na hantod karon di pag yun nato masabtan pero kuyaw kaayo. No? Apil sa plano sa Dios ang simbahan. O gigamit niya ang simbahan para ma-display iyang kaalam, ang iyang sikreto, iyang gipadayag. Unsa na? Now in verse 11, this was His eternal plan which He carried out through Christ Jesus our Lord. Ang sikreto sa Old Testament, gipadayag, gisangyaw ni Apostle Paul. Unsa na nga sikreto? Ang sikreto sa Dios nga iyang kaalam mapadayag sa mga butang nga dili makita sa mata sa tao. Wa jud ka ideya. Antod karon, di pa kita idea unsa ni nga mga klase nga mga rulers and spiritual powers nga gitukod sa Dios, pero gigamit niyang simbahan para kaning mga tawhana, kaning mga binuhatana makakita sa kaalam sa Dios. Og natuman ang plano sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. In other words, Jesus Christ is the revelation of the secret knowledge of the Old Testament. Jesus Christ is the revelation. He's the revelator of God's secret in the Old Testament. No, kuyaw kaayo. He carried out through Christ Jesus our Lord. So muna igsuon, diri na na-filter tanan. Diri na na-filter tanan. Tanang kaalam, tanang kahibalo, tanang pagpalalom, dili tuuhan, ayaw i-entertain, igsuon, if kana nga klase nga mga butang, wala na hisubay kang Kristo. Pag wala na hisubay kang Kristo. Kung wala, dili siya nakasentro sa kinabuhi, sa pagkamatay, o pagkabanhaw ni Kristo, dili yun na i-entertain, kay dili na iya sa Dios igsuon. Amen? Klaro na? No? Thoughts to keep. God is the author of true knowledge, and to fear Him is the starting point of attaining it. Kahadlok nimo sa Dios, mo'y sinugdanan sa tinuod nga kaalam. Ikaduha, you know that the so-called knowledge is of God if it is centered in the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Very narrow. Walay hangyo. Igsuon. Walay idungag. Walay ibawas. Tanang knowledge, so-called knowledge, teachings, revelation, prophecy, anything na pwede ibungat sa tao igsuon or sa usa ka relihiyon or institution, anything, if dili na mo sentro kang Kristo, di gyud na iya igsoon. Amen? Di gyud na iya. Ikaduha. Why? What is the true knowledge according to the Bible? Second, true knowledge has the power to transform. True knowledge has the power to transform. Ang tinuod nga kaalam, tinuod nga kahibalo nga gikan sa Dios, dili lang kaniya busugon sa kahibalo. Nga maglisod kag tulog, ma-overwhelm ka, kay daghan na kay kag alam. Nga mapuno nag-certificate ang imuhang wall, kay daghan kag naggraduitan. Wala lang diha igsuon. No? Ang goal sa tinuod nga kahibalo nga nagikan sa Dios naa say gahom nga mobag-o sa imuhang kinabuhi. Amen? Naa say gahom. Kay dili tanang kaalam kahibalo masin unsa pa na kamaayo masin pag ina Christian view ni bag-o sa kinabuhi sa tao.
Tingala gimi ni Pastora, how come? It's very common. How come there are so many people, so-called, they call themselves aspiring to be ministers and pastors, na eskwela o Bible school. Sa diyan ni graduate og Bible school, di na ni mo mastoryag tarong, dili na humble o dili na Christian. Oh, sungog man ni sa mga pastor. Nag-Bible school, paggawas og Bible school, nahimong unbeliever. After 4 years of studying the Bible, I am now unbeliever. 3 months pa yung uban, kay di ka lahutay 6 months. No? Pag human nag-Bible school, na eskwela, ala ka, nabaya jumay na, no? Nabaya jumay na himamat. Wa pa nag-Bible school, humble kayo. Ana, pagka mag-graduate og Bible school, nag-number 4 na. Bisita mis balay, ginumber 4 mi. Oh, nya dili daw ko credible, daghan jud nabulasot ko aba. Oh. Daghan jud nabulasot ko ah. Ba't ka maglagot sa school ko nang ilabot nila eh? Ko'y pakialam sa sila sad. Oh? Nabuhi ram kog ako. Pero mo na effect, igsoon, kaalam, kahibalo, dawaton sa tao, no? Tapos in a worldly way, in a secular way, instead of mabag-o ka, mahimo minong kang di mao. So muna ito na. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Ang sa gingon ni Apostle Paul, noting knowledge. Now about food sacrificed to idols, we know that we all have knowledge concerning this. Kabalo sila unsay mga food sacrificed to idols, bawal diri, bawal dito. Unsay gingon ni Apostle Paul when it comes to knowledge? Knowledge alone makes people self-righteously arrogant. Ha? Di ba niya? Knowledge alone makes people self-righteously arrogant. Ang tao daw nga iyalang kuwaon knowledge lang, dili ang unod sa kaalam, dili ang unod sa kahibalo, ang impact sa iya, mahimo siyang self-righteous and an arrogant person. Klaro kayo ni. Naghanmig na witness ani. Ha? But love that is unselfishly seeks the best for others, builds up and encourages others to grow in wisdom. Full package. Nakasabot ka sa kaalam, kahibalo, makabati ka gugma sa imong isig kaingon. So didto ka mabag-o. Amen? No? Colossians chapter 1 verse 26 to 28. True knowledge. And verse 26, sa iyo ni Apostle Paul, the mystery which has been hidden from ages and from generations, the secret knowledge of the Bible, but now has been revealed to His saints. Verse 27, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Unsa man ang mystery or secret knowledge na gingon sa Biblia? Which is Christ in you, the hope of glory. That is the mystery. Amen? That is the mystery. Ingnay mga katapad, Jesus is the mystery. Wala na ilain. That is the mystery of the Bible. Christ in you, the hope of glory. The hope of glory. Wala na kailaing pangitaon pa. Mao na'y sikreto nga gitago sa Dios in the Old Testament. Even Moses, Elijah, wa sila katungkad. Ana, Abraham gipakita, pero wa siya kaila. Wa sila kabalo. Kinsa yun ang Mesiyas or paunsa may tabo ang mga plano sa Ginoo. But we are so blessed by the grace of God. He intended to reveal that mystery. That Christ in us, the hope of glory. Hallelujah. And verse 28, Him we preach, warning everyone and teaching everyone in all wisdom. Munang grabe ang effort sa pagwali, grabe ang effort sa pagtulo sa pulong sa Dios. Kaya unsay goal? That we may present everyone perfect in Christ Jesus. And that is a transformed life. Imagine, imperfect nga tao, makasasala, kaingon ka grabe, wajib perfection, wajib himaya sa mga kinabuhi. And here comes Jesus Christ, and here comes the gospel, and here comes the kingdom of God, and here comes the servants of God who committed their lives in preaching the gospel and teaching the people about the gospel, because the hope is that
Anybody there who will choose to believe the gospel and receive Jesus the Lord and Savior, they will be transformed and they will become matured and they will become perfect in Christ. Inay mo katapad, you are perfect in Christ. Hantod karon maglisod kag tuo. Amen? Hantod karon maglisod kag tuo. Makaingon ang mga bana, grabe perfect day ko no. Mga papa ba? No, mga mag-asawa, di ba? Kaingon ka nga, ay, grabe, mo gingon sa Bible? We are perfect in Christ. Imposible na igsuon. Bisa kung saon ni mag-measure, bisa kung saon ni mag-tanaw, both angles, ngayon ka, grabe, isurat uwan, ano eh. Pero mo gingon sa Biblia. So in other words, the true knowledge that comes from the Bible will do a miracle in your life, milagro nga apil ikaw mismo maglisod kag tuo nga kaya din na buhaton sa Dios sa imuha. No? Ang goal lang sa Ginoo nga once you welcome Jesus in your life, the hope of glory, someday, one day, you will become perfect because you are in Christ. Amen? As of now, naay battle, naay struggle, naay challenges of obedience, sanctification, no, daghan tag ma-experience nga mga challenges, madagma, mapandol ta igsuon, pero wala diha kutob ang abuton sa kaalam kahibalogikan sa Dios. Ang goal sa Ginoo that you will become perfect in Christ. Mao nay goal sa kaalam kahibalo nga naa na nimo karon igsuon. And you thank God for it. And you tell God, Lord, if this is true, I will never let you go. Amen? Amen? Oh, mo ni paglaom natong tanan igsoon. That God is not yet done with you. For all of us. Amen? That's why we cannot judge our brothers and sisters kung asa sila nga growing. Kung unsa ang ganap silang kinabuhi, kung sa ilang mga failures, kung sa ilang mga delays, kung sa ilang mga ginaagian, mga challenges sa kinabuhi. No, we cannot judge them. We can only pray for them. We can only encourage them. We can only bring them to the church. We can only remind them of how God loves them because at the end of the day, it is God's desire will be fulfilled in their life, and that is to become perfect in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Thoughts to keep. Worldly knowledge feeds the human heart to become proud and arrogant. Be careful with this. Worldly knowledge in a form of secular books, secular thoughts, or even godly thoughts, if you receive it secularly, it will not make you humble. It is demonic. Second, true knowledge from God has the power to save and transform every wretched, imperfect sinner into a perfection that is made possible only through Christ. True knowledge of God has the power to save and transform. Amen? Una, igsuon, to tell you honestly, as one of your pastor, we are very committed to preach to you the true knowledge of God. Because we love you. Because I love you. Because God loves you. O kabalumi. That's our hope. That's our faith in the Word of God. That if we just faithful in preaching the true knowledge that comes from the Bible, you will be truly blessed forever. Na kay blessing, panalangin, nga madawat, na pag-abot sa langit, makaingon ka, may nalang. Kaya nga mo ang pastor, si Pastor Glenn o si Pastor Raval, o may nalang, kaya mo ang simbahan, nga giatinan, sanctuary of worship. Not because of the names, not because of the splendor of the pastors, but because of the true knowledge being preached inside the church. Kay dili magmatter, maski kami daghan mi followers, million, social media, ginadaig mi sa mga tao. Ang atong simbahan, sikat kayo, ato ang banda, daghan na kay followers, 1 million na. Hindi tayo. Di na magmatter, pag-abot sa langit, useless na tanan, kung ang tinuod nga kaalam kay balo, wala na wali sulod sa church. Amen?
Katulo, katapusan. True knowledge is meant to be shared and made known. Mo na difference igsoon. Katong mga nagapalalom, katong mga nahok sa mga secret knowledge, ang common dyan igsoon, unsay nahibaluan nila, di nila isangyaw sa kadaghanan. Dili nila isangyaw sa kadaghanan, dili nila i-share sa kadaghanan, even dili nila i-post sa social media. Sikreto yun siya. No? Mao dyan ay direksyon ana igsoon. Mga mini, peke nga pagpanudlo, dili nila i-post sa social media. Daghan sila reasons, pero one of the reason is that, number one, kay pag i-post man mo sa public igsoon, dako kay tendency nga ma-reveal, ma-expose. Kay daghan ang mo-scrutinize. Pero ang tinuod nga kaalam, wala kay pakialam kung i-scrutinize ka. Mas ganahan ninong ka, kay mas mahibalaan sa tanan. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. Sige, ingon sa pulong sa Ginoo. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, at His appearing and His kingdom, preach the word. Amen? Apostle Paul is charging Timothy like a soldier. I charge you, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. True knowledge is meant to be shared. True message is meant to be shared. No? Wala sa gihatag sa Ginoo para itago lang. Wala sa gipadayag sa Ginoo o gipakamatyan ni Kristo para itago lang or for personal consumption or for personal glory. No. When God revealed His plan for humanity through Jesus Christ, He charged His ministers to preach the word, be ready in season and out of season. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Ang ingon din ni Apostle Paul. Yet, preaching the good news is not something I can boast about. According to Apostle Paul, di gay na ako ikapanghambog nga nagwali ko sa maayong balita. Di daw niya ikapanghambog. So, wala siya bahin sa glory. Kay nagwali siya sa pulong sa Ginoo. Mali problema usay sa mga Christians. Power kay magwali pero magunahuna nga nabahin na adjud kay kung wala ko nagwali di man may balaan. Ano ba? Kanang valuing. No, namurag nahimong valuable, nahimong glorious ang gospel kay nagwali ka gospel. Pero sige ngon sa ni Apostle Paul, preaching the good news is not something I can boast about. Kana magwali sa pulong sa Ginoo dili na something butang nga naa siya part nga makapanghambog siya nga nahimo siyang kabahin sa himaya sa Dios kay nagwali siya. Wala na siya sa kasing-kasing na Apostle Paul kay nakasabot siya nga ang gospel itself igsoon is enough. If he will obey or not, dili mabawasan ang gospel. If he will follow it or not, if he will preach it or not, somebody else will preach. Nasabtan ni Apostle Paul nga dispensable siya. So, sa ingon niya, I am compelled by God to do it. I am compelled. Wala niya gi-enroll ang iyang kaugalingon. Iyang gingon, gi-compel siya, gipugos siya, gitulak siya, gibutang siya nga mura siya walay choice. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't preach the good news. Tingnan si Apostle Paul, mo na yung na-realize, grabe ka terrible, grabe ka miserable akong kinabuhi kung dili ko musangyaw sa maayong balita. Amen? If you believe that the message of the gospel is good, it is really good news, mo yung nakapabago sa imong kinabuhi, umakayong ka nga importante kayo ang kaalam ng imong naibaluan, nga si Kristo namatay sa cross, aron ang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan, maluwas gikan sa sala. If you truly believe that that is true, my dear brothers and sisters, it will become terrible for you if you will not preach the gospel. Amen? Mura na siyag, nasunog ang balay sa imong silingan. Ikaw ray nakabalo. Ikaw ray nakabalo. Convince ka nga nasunog. Nga naman, kay hapit sa nasunog imong balay. Kabalo ka nga nasunog. Tapos, wala ka na nawag og 911? Sabta na to ang logic, Ikson? No?
That is the logic that Apostle Paul wants you to understand. If you truly believe that the true knowledge about Jesus Christ, about salvation, about the glorification of those who put their hope in Christ is real, then brothers and sisters, preach the gospel. Amen? Preach the gospel. Ini mga katapad, preach the gospel. And take note of the statement of Apostle Paul. In season or out of season. Unsay pasabot ana? Panahon nga dasig kay ka, nga bag-o kang luwas, revive kay ka, fired up kay ka, gipadamgo kas Ginoo, nag-vision ka, Pentecostal experience, nangurinti ka, or sa mga manifestation, grabe, fired up to kay ko, pastor, maglison ako tulog ka adlaw ako'y tulog. Unana nga level of fire. Preach the gospel. On the other hand, naka sa season sa imong life that you are still waiting of something, na kay ginahulat nga panalangin nga pag Lord, pag matubag nini mo Lord, mga lagad na dito sa imo, naka diha nga status, naka sa moment nga bag-ura ka nakasala or nag-struggle pa kag mga butang bagay-bagay, naka mga emotional baggages, psychological problem, naka mga spiritual challenges, naka mga issues sa kinabuhi, igsuon, naka mga delays, naka mga disappointment, naka mga discouragement, naka gikalagutan ni mo lang yung giantos. Daghang kag problema sa imong kinabuhi. Name it. Mga desire nga wala pa naabot, maglagot ta gamay na lang di kulang, maglain na di ko skino, nagwali pa yung spirit of offense, nabawasan akong kalain. Daghang kag reason nga murag lami kay pamino, lami mo explode, lami mo disappear. Kana nga season that is out of season. Preach the gospel. Pastor, makatabang na, katabang na. Because as you preach the gospel, the Holy Spirit will remind you of the words that will come out from your mouth. That what matters most in the eyes of God are not the things that cause you to stumble, to cause you the delay. What matters to God is the salvation of every soul. Kay kabalo ang Ginoo, o kabalo ka, o tanang tao, that life is short, any moment, pwede ka mamatay. Whether nadato na ka or wala pa, nadawat na ka sa trabaho o wala pa, ni-graduate na ka sa eskwela o wala pa, pag time na nimo mamatay ka, mamatay gyud ka, and according to the Bible, you will face God. Amen? Mo lang preach the gospel in season, fired up kay ka, or out of season, luya kay ka, wala kay mga motivation nga ano dyan kaayo, but you are faithful preaching the gospel, God will help you. Amen? Ana na sa igsoon. Muna yung sikreto na mo ni Pastora. Munang sukad nga nag-commit mi sa Ginoo, wa mi ni agi nga nag-backslide mi. Wala mi ni agi nga napalong mi. Kung gikan ka sa sugod, sa sanctuary worship, 15 years na ta. Gikan pagtukod sa simbahan hantod karon, wala na palong ang simbahan. Wala na palong ang mga pastor. Ano man? Because in season or out of season, we never stop preaching the Word of God. Amen? Muna gusto na mo ma-inherit ninyo, igsoon. Amen? Muna gusto na mo ma-inherit ninyo. That you will have that in your life. Now, thoughts to ponder. The so-called secret knowledge dwells in the idea that their secrecy is what makes them appealing and interesting to the people that they want to recruit or deceive. Muna'y strategy sa mga secret knowledge palalom. Kaya ilang kasikreto, mooy mo, tikel sa imuhang curiosity. No? Nga, mahimong appealing ang ilang mga ideas para mailad ka. But the true knowledge of God is so valuable and important that the full force of God's kingdom is charged to announce to the whole world the mystery which is being revealed through the person of Jesus Christ. Opposite. Secret knowledge palalom, pasikreto, hantod karon sikreto gihapon sila. Wa na to hisguti ron, di yun ma-expose.
Pero ang tinuod nga kaalam, gikan sa panahon ni Jesus, panahon sa mga apostoles, 2,000 years ago, until now, we are boldly preaching the gospel to the world. Amen? Because the true knowledge is not a secret anymore. Amen? And that true knowledge is Jesus Christ Himself. Amen? Word to remember. Do not be deceived with people who claim that they have this secret knowledge that does not align to the sound teaching of our faith. Narrow dyan na igsona, bantayan dyan na. Always remember that the true knowledge that comes from God will draw you closer to Him, will change and transform you like Christ, and will cause you to boldly share to others the message that bless you eternally. Let us all stand.